Ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay The Power of Reconciliation. Basahin po natin yung nakasulat mula po sa Book of Romans chapter 5 verses 8 to 10. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Ang reconciliation po ay isang powerful word. Ito po yung nangyayari kapag may nasirang relasyon na naibalik o nabuong muli o nagkaroon po ng muling pagkakasundo. Sa mundo po nating punong-puno ng hindi pagkakasundo, division at hiwalayan, ang reconciliation po ay kailangan natin higit kailanpaman. Ngunit ang greatest reconciliation sa lahat po ay sa pagitan, of course, ng Diyos at ng sangkatauhan. Binanggit po ni Apostle Paul yung katotohanan ito sa Romans chapter 5 verses 8 to 10 na kahit nung tayo makasalanan pa at dati po yung mga kaaway ng Diyos, namatay si Kristo para sa atin, para tayo po'y tubusin sa ating mga kasalanan. At dahil po sa kanyang ginawang sakripisyo, tayo po'y napawalang sala at naligtas mula po sa puot ng ating Diyos na buhay. Ang mga verses po na ito ay naglalatag ng foundation po ng ating salvation, justification, at reconciliation. So sa gabi pong ito, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ang ibig pong sabihin, point number 1, justified by the blood of Christ. Tayo po na tumanggap kay Jesus ay justified na, napawalang sala na sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Doon po sa Romans chapter 5 verse 9, mababasa po natin, since we have now been justified by His blood, napawalang sala po tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? Now, yung word po na justified comes from the Greek word dikaio. Ang ibig sabihin po ay to declare righteous. Ito po isang legal na terminology na ang ibig sabihin po ay tayo'y napawalang sala sa ating mga kasalanan laban sa Diyos. Doon po sa aklat ng Hebrews chapter 9 verse 22, atin pong mababasa, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. So walang kapatawaran sa ating kasalanan kung wala pong nangyaring pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po ng kanyang dugo. Ito po ang nag-alis, ito po ang luminis sa lahat po ng ating mga kalikuan. Sa Book of Isaiah chapter 53 naman, verse 5, nakasulat po, but He was pierced for our rebellion or transgressions, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Ito po ay prophecy regarding sa coming of the Messiah. At alam naman po natin na ito po ay akmang-akma doon po sa nangyari sa ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Now, ang sistema po ng paghahandog ng sacrifice sa Old Testament ay nagtuturo po kay Kristo, ang perfect Lamb of God. At tanging dugo niya lamang po ang makakatubos ng ating mga kasalanan. Hindi pera, hindi mabubuting gawa, hindi ano paman. Tanging dugo niya lamang. Ang justification ay nangangulugan na humaharap po tayo sa Diyos ng walang kapintasan, walang batik ng kasalanan. Hindi dahil po sa ating mga ginawa, kundi dahil po sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kapag nagtiwala po tayo kay Kristo, mapapasa atin po ang kanyang katwiran o ang kanyang righteousness. Now, ito po yung naibigay ko ng example before, pero hayaan niyo pong atin pong i-refresh. Imaginein mo na nakatayo ka sa harapan ng hukuman at napatunayan kang guilty beyond reasonable doubt sa hindi mabilang na ginawa mong mga kasalanan. So ang hatol sa iyo ng hukom ay kamatayan. Nang biglang merong isang lalaking lumapit sa harapan at inako ang iyong kaparusahan. Ako na lang ang dapat maparusahan. Aakuin ko ang kanyang kasalanan. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng kanyang pag-aalay ng buhay, pag-aalay ng kanyang dugo. Now, point number 2 po, reconciled to God through Christ. Nung tayo po ay nawalay sa Panginoon because of all our sins, at tayo po'y tumanggap kay Jesus, tayo po'y na-reconcile na, o bati na tayo, ika nga, naging kaibigan na tayo muli ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. Now, basahin po natin yung Romans chapter 10 verse 10a. For if,
while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Dito, sa totoo lamang, hindi natin nare-realize before nung wala pa tayo sa ating Panginoon that we were all enemies of God. Dahil nga po sa sins na nakocommit natin. At because of what Jesus did, and because of our acceptance ng kanyang sacrifice, tayo po ay naipagkasundo na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang dapat matutunan ng marami mga Kristiyano dahil sa totoo lamang po, meron din mga ilang Kristiyano na hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin alam ito, yung katotohanan ito. Now, yung Greek word po na ginamit for reconciled is katalyazo. Ang ibig sabihin po ay to bring back into a right relationship. Dati kaaway po tayo ng Diyos at pinaghiwalay po tayo ng kasalanan. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Naibalik na ang ating relasyon sa Diyos. Praise God. Doon po sa book of Colossians chapter 1 verses 21 to 22, nakasulat po, once you were alienated. O ibig sabihin po, sa ibang version, far away from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Glory to God. Now, doon naman po sa 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 19, ganito po ang mababasa natin, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ulitin ko po yun ibinigay niya sa atin ng alin? Yung ministry of reconciliation. Ibig sabihin, naging ministers na po tayo. Naging mga agent na po tayo ng pagkakasundo. Kaya nga po tayo yung sinusugo ng ating Panginoong Jesucristo para na sa ganun yung mga hindi pa nakikipagkasundo sa Panginoon ay magkaroon ng opportunity na makipagkasundo na. Ano po? Now, sa verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. So napakalaga po ng mensahe natin in this broken world. Dahil sa totoo lamang po, habang tayo pinagsasalita, marami tayong mga kaibigan nga, nasisira yung relasyon nila, magkaibigan, mag-asawa, magkapatid, magulang sa anak, nasisira. At mga bansa, ganun din po. Ngayon, sa atin pong sphere of influence, tayo po ay gustong kasangkapanin ng Panginoon na maging mga ministers of reconciliation, hatid po natin yung message of reconciliation. Ito nga po yung ginawa ni Jesus na kumbagay hinayaan niyang mamatay siya sa krus, ibinuwis niya yung kanyang buhay para tayo na dati ay kaaway ng Diyos ay maging kasundunan ng Ama. At tayo naman po ngayon ang gagamitin niya para mas marami pa yung makakilala sa Panginoon at maligtas. You see, reconciliation with God changes our identity. Pinapalitan po nito yung pagkakakilanlan sa atin. Hindi na niya tayo kaaway, kundi mga anak at kaibigan na. Nangangulugan po ito na dapat tayong mabuhay ng ayon po sa kanyang karakter. Naalala niyo ba yung kwento po tungkol doon sa alibughang anak, yung prodigal son, sa Luke chapter 15 verses 11 to 32? Ano po nangyari doon? Nagrebelde ang anak. Kinuha niya lahat ang kanyang mana, kahit buhay pa yung tatay niya, lumayo siya sa kanyang ama, ng ibang bayan siya. Ngunit nang mapag-isip-isip niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan, anong ginawa niya? Nagpasa siyang bumalik sa kanyang ama, humingi ng tawad. Actually, minemorize niya pa nga yung sasabihin niya, di ba? At kanya po bang nire-rehearse yung kanyang gustong sabihin sa ama At siya po'y nakipagkasundo. Ang maganda naman, malugod naman siyang tinanggap ng kanyang ama. Ganito rin po ang puso ng Diyos para sa lahat ng handang magpakumbaba at makipagkasundo sa Kanya. Now let's go to point number 3. Saved by the life of Christ. Basahin po natin yung Romans chapter 10 or Romans chapter 5 verse 10b. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Ang kamatayan po at dugong dumanak ni Jesus ang naging kabayaran sa parusa ng ating mga kasalanan. Dapat tayong maparusahan Ngunit ang kanya pong muling pagkabuhay ang nagbibigay ng katiyakan naman sa ating buhay na walang hanggan. Praise God. Ang sabi po ni Jesus sa book of John chapter 14 verse 19b, because I live, you also will live. So nandoon po yung katiyakan that we will be resurrected from the dead kung paano na-resurrect po si Jesus. Hindi lamang po tayo naligtas mula sa parusa ng kasalanan, kundi ini-empower din
po tayo na mabuhay para kay Kristo at napakahalaga po nun, kapatid. Now, the resurrection power of Jesus works in us to transform our lives. Kaya dapat po maging aware tayo na tayo po ay binabago ng ating Panginoon para tayo po ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Now, sa totoo lang, wala pong may liligtas ang isang patay na tagapagligtas. Hindi nga po ba? Ano magagawa ng isang patay? Hindi na nga siya makakilos. Ngunit dahil po si Jesus ay buhay, meron po tayong pag-asa at tagumpay. Tayo po ay tinatawag ng Diyos para makipagkasundo sa Kanya. At maaring nakipagkasundo ka na sa Kanya before, pero ngayon maaring, I don't know, maaring nalilihis ka ng iyong daan at ikaw ay naliligaw na, napapalayo ka na sa Panginoon, o maaring ikaw na nakikinig ngayon, first time lang ito, at alam mong wala kang relasyon sa Lord eh. Alam mong talagang ikaw ay naging rebelde rin sa Panginoon eh, at patuloy kang gumagawa ng kasalanan eh. Now, gusto po tayong ika nga, kunin ng Diyos ang attention natin na makipagkasundo po sa Kanya. Basahin po natin doon sa Isaiah chapter 1 verse 18. Pakinggan niyo mabuti. Anong sabi dito? Come now and let us settle the matter. Sa ibang version po, nakasulat doon, let us reason together, says the Lord. Through your sins, or though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Kapatid kaibigan, kung ikay isa ng mananampalataya, then live in the joy of your reconciliation. I-share mo ang mensaheng ito sa iba. Nangangailangan din sila ng pakikipagkasundo sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Huwag tayong pumayag na sila'y patuloy na madaya ng kaaway, na wala na silang pag-asa, na walang magagawa ang Diyos sa kanila pong kinakasadlakan. Hindi po totoo yun. Kaya tayo po kailangan nating kumilos para mas marami pa po yung makakilala at ma-reconcile ang relationship sa Diyos. Now, kung hindi mo pa naisusuko ang iyong buhay kay Kristo, lumapit ka lang sa Kanya sa sandaling ito. Siya naman ang nagsabi na ang sino mang lalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Nakasulat po sa book of 2 Corinthians chapter 6 verse 2, yung second part. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Huwag na po natin itong ipagpabukas. Huwag na po natin itong patagalin. Lumapit po tayo kay Jesus ngayon at makipag-reconcile o makipagkasundo sa Kanya. Now, maaari nga na ikaw ay tumanggap na kay Jesus, pero dahil sa mga pagkakamali mong nagagawa, ay tila baga ang pakiramdam mo ay hindi ka deserving, you are not worthy anymore. Pero sa totoo lang kapatid, kung paano yung alibughang anak na nilustay ang kayamanan ng kanyang ama ay tinanggap ng bukas ang palad, open arms ng kanyang ama, how much more ang ating amang nasa sa langit na full of grace and mercy. Ang kailangan lang talaga, magpakumbaba tayo. At huwag mong isipin na baka hindi kanya natanggapin. Of course, tatanggapin kanya. Ang kasalanan mo noon, ngayon at magpakailanman ay pinawi na, hinugasan na, dilinis na ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord God. Nawa po, meron tayo pong natutunan sa atin pong pinag-aralan.